Mahigit 6 na dekada na ang nakararaan. Pero ang kalbaryo ng mga tinaguriang Pinoy comfort women ay hindi pa rin natatapos. Sama na, masakit na. Tapos na, patayin mo na lang ako. Ano ang sinasabi ko. Ang ilan pumanaw na, pero hindi pa rin nasisilayan ang hinahanap na hustisya. Bakayanan pa kaya ng mga naiwang nakikipaglaban ang maghintay sa respeto at danyos mula sa mga lumapastangan sa kanila? Aksyon ngayon na. Hindi pwedeng bukas na. Kasi ang urgency talaga nandyan na nag-iedad na sila at humihina sila. Magandang gabi po. Ako naman Arnold Clavio. Ang mga tanong ng kahapon, sisiya sa atin ngayon dito sa Case Unclosed. Hindi nabura ng paglipas ang mahigit na 6 na dekada ang pait na sinapit ni Felicidad de los Reyes sa kamay ng mga sundalong Hapon. Taong 1943 sa murang edad na 14, halinhinan umano siyang ginahasa ng mahigit 10 Hapon sa Milagros, Masbate. Tubong Masbate si Lola Felicing. Kapwa mananahi ang kanyang mga magulang. Nagsimula raw magbago ang tahimik nilang buhay nang pumutok ang ikalawang digmaang pandaigdig noong 1941. Kinailangan nilang lumipas sa bayan ng Milagros. Tatay ko marunong naman magtanim. At saka mga mananahi namin, kasama namin. So nagtanim sila. At saka ang tatay ko, talagang mayroon kami panghuli ng isda. Nag-ano kami ng pang-isda na. Nawala na yung pananahi, kaya wala namang magpapatahi noon. Panahon ng gera. Sa Milagros na rin nakapag-aral si Felicing. 14 na taong gulang na siya noon pero nasa ikalawang baitang pa lang siya sa Milagros Elementary School. Mayroon ng Japanese teacher, si Suzuki ang pangalan. Pero alam ko yung siya, official ng Hapon. Maging teacher namin. Tapos naturuan niya kami ng ng Hapon, yung pang-drilling nila ng kanta na Miyo to kay no Suratete. So na-memorya ko agad yun naman. Lahat naman kami nakamemorya agad noon dahil magaling naman magturo yung Hapon. Bilang pagsalubong daw sa pagdating ng mga Hapon, inatasan ng kanyang guro, si Lola Felicing na maghandog ng awitin sa isang programang naganap sa kanilang paaralan. Natuwa naman sila kasi tulong na daw kami magkanta ng kanilang tatawanan sila. Kinabukasan, pinatawag daw siya ng sundalong Hapon para bigyan daw ng regalo. Kanojo desu ka? Nakano mo isurete itte. Ang sabi ng Hapon, marami daw mga kasing edad ko. Pagdating ko sa garrison, kasi nasa likod lang naman ng eskwelahan, bali yung garrison nila. Pagdating ko doon, wala akong nakikitang kasing edad ko. May mga babae din, nagluluto, naglalaba. Pero mas matatanda na sa akin, mga 20 plus na sila. Ibang regalo pala ang naghihintay kay Felicing. Ang intensyon ko, tatakbo. May dalawang Hapon na nakaano sa pintuan. Tinulak ako doon sa pintuan pala yun.
kwarto. Kaya naipasok ako doon. Pag-atay ka dyan. Doon ako nag-iiyak. Doon na nag-isang trip sa akin. Hindi ko na matiis yung mga ginawa nila. Masakit para sa akin. Sabi ko, ano ba ito? Isa-isa sila pagkatapos lumalabas. Pero naririnig ko sila na nagtatawanan, nagsisalita ng hapon, tapos nagtatawanan, malalakas. Sabi ko, doon ako nang kaisip na mga luloko pala kayo, sabi ng gano'n. Isa lang si Pilising sa humigit kumulang 200,000 kababaihan sa Asya na ginawa umanong comfort women na mga sundalong Hapon. Marami ang naghangad na makuha ang pahayag ng gobyernong Hapon sa isyong ito. Pero tulad ng iba, kahit kami, bigo pa rin makuha ang kanilang panig ng istorya. Ayon pa sa salaysay ni Pilising, nanatili raw siya sa loob ng garrison hanggang sa sumunod na araw. 5 sundalong Hapon daw ang muling nanggahasa sa kanya kinagabihan. Nung nagkasakit ako, nilagnat ako ng ilang huling gabi. Paghawak sa akin ng isang hapon, siyempre mainit na ako. Kaya nang napinauwi nila ako, sabi na, sige, umuwi ka na. Ihatid ka na mga hapon. Sabi ko, wag na, hindi ko na kailangan ng hatid. Alam ko na ang bahay ko. Yung pinayagan naman nila. Ayon sa pag-aaral na isinagawa ng Cohen Milstein, isang international law firm, kasagsagan ng Asia-Pacific Wars noong 1931 at 1932. Nabuhin umano ng Japanese government ang sistema ng sexual na pang-aalipin sa bawat bansang sinakop nila. Kabilang dito mga bansang Korea, China, Myanmar, Indonesia at Pilipinas. 1910 pa lamang ay sinakop na ng mga Hapones ang Korea. Nag-anunsyo nga sila sa mundo nung taon na yon na mula sa panahong ito, wala nang Korea, wala nang kahariang Korea, kundi meron ng bagong probinsya ng Japan na ang pangalan ay Chosen. Tapos noong 1931, sinimulan naman ng mga imperialistang Hapones na sakupin ang China. Comfort women. Yan daw ang naging tawag ng mga miyembro ng Japanese Imperial Army o JIA sa mga babaeng ginawa nilang bihag. Sa panahon ng gera, dahil nga sanay na yung mga Hapones, yung mga lalaki, na marami silang ginagawa sa kababaihan, siyempre pupunta ng kasayan. Ayaw naman ng mga opisyalis dahil magkakalat ng sakit saka makakakuha rin sila ng sakit. Hindi sila pwedeng ilaban. Kaya para makasiguro yung mga opisyalis nila, para nagtayo sila ng sarili nilang kasa. Pero yung mga babae na ginagamit doon, hindi mga bayaran, kundi mga nilokong kababaihan, pinilit, hinuli, hinidnap. Yung mga kasa na yun yung comfort station. Bagamat hindi raw nagtutugma ang lahat ng mga historian sa tala ng mga nabiktima, tinatayang 100 hanggang 200,000 ang bilang ng mga comfort women sa mga bansang sinakop ng Hapon. Pero nung biniktima sila, ang gulang mula 8 hanggang 21. So kung tutuusin, comfort girls yung marami ron. Mass rape dahil maramihan Serial rape dahil sunod-sunod. At saka gang rape din dahil sabay-sabay. Ayon pa sa isang special report ng United Nations,
sa Shanghai, China, ang naging kauna-unahang comfort station na pinamahalaan ng mga sundalong Hapon noong 1932. Isa sa mga commander dito na si Lieutenant General Okamura Yasuji ang di umano'y umamin na may mga babae mula sa isang Korean community sa Japan na ipinadala sa China para maging sex slaves. Mismong gobernador daw ng Nagasaki ang nasa likod nito. Nagpadala rin umano ang pamahalaan ng Japan ng mga babae sa daan-daang comfort station na itinayo ng mga sundalong Hapon sa mga bansang China, Hong Kong, Taiwan, Korea, Guam, Singapore, Myanmar at Thailand. Hindi rin nakaligtas ang Pilipinas sa pananakop ng mga Hapon noong 1941. Nang maglaon, naidagdag na rin sa listahan ng mga Hapon na may humigit kumulang 500 Pilipina bilang mga comfort women sa Asia. Sa pakiramdam ng mga Hapones, consolidated na yung mga tinutungkuran nilang teritoryo noong 1943. Kaya malamang doon nila sinumulan yung comfort women system. Kaya power tripping yun para pakita talaga na talo ka at tanggapin mo na talo ka. Sa dinana sa mga comfort women noon, hustisya ang pinaglalaban nila hanggang ngayon. Ang pinakakilala sa mga comfort women sa Pilipinas ay si Maria Rosa Luna Henson o mas kilala bilang Lola Rosa. September 18, 1992, nang isiwalat niya sa media ang umano'y panggagahasa sa kanya ng mga sundalong Hapon noong ikalawang digmaang pagdaigdig. Si Lola Rosa ang kauna-unahang Pilipina na naglakas loob na magbigay ng mukha sa mga biktima ng pang-aabuso noong panahong iyon. So, nung paglabas ni Lola Rosa, nag-trigger yun at nag-galvanize into action na ang mga ibang kababaihan ay sumunod sa kanyang paglabas. Yung parang nagbigay siya ng courage. Ang ginawa na isang awitin. 3 buwan bago nito, tinatag ng grupong Bagong Alyansa Makabayan o Bayan at ang Asian Women Human Rights Council ang Task Force on Filipino Comfort Women. Binuo ito ng 14 na women's group para magsaliksik at gumawa ng legal na hakbang tungkol sa mga kaso ng comfort women sa bansa. Hindi pa na nakutapos ng Si Atty. Romeo Capulong ng Public Interest Law Center ang tumayong abogado ni Lola Rosa at ng iba pang biktima. Ang main work of initial documentation, dito namin ginawa sa Pilipinas. Tapos cooperate o collaborate lang kami sa mga Japanese lawyers and American lawyers. Dahil na rin sa iba pang lumantan na comfort women, nainatag ang Lila Pilipina na nasa ilalim ng Gabriela. Noong April 3, 1993, nagsampa ng kaso laban sa Japanese government ang unang batch ng mga miyembro ng Lila Pilipina sa Tokyo District Court. Setyembre ng taong iyon, nagsampa ang ikalawang batch sa mga comfort women. Kailangan ang Japanese government ay magbigay ng paumanhin sa mga biktima, sa mga pamilya nito at sa bansa. Kailangang itala niya sa kasaysayan. Ang pangalawa, kailangan itala niya sa kasaysayan ang katotohanan ng comfort women system. How the women were abducted, treated inside the comfort stations. At ang pangatlo, dahil may mga krimen siyang nagawa, kailangan niyang magbayad ng kompensasyon. Habang tumatakbo ang kaso, binuo ng Japanese government ang Asian Women's Fund o AWF noong 1995 sa pamumuno ni dating Prime Minister Tomeichi Murayama. Sa pamagitan ng mga donasyon mula sa mga mamamayan ng Japan, nabigyan ng atonement money ang mga biktima na nagkakahalaga ng 2 million yen o halos 1 milyong piso bawat isa. Nagbigay din ng 1.2 million yen o 600 piso na medical fund ang gobyerno ng Japan. Ayon sa Lila Pilipina, 88 sa 174 na mga biktima ang tumanggap ng atonement money. Not all lolas decided to accept. Ang iba, talagang ayaw nilang tumanggap. Ang iba naman na gustong tumanggap, hindi na namin nasaway. Kasi that will be doing injustice for the second time around. Kasi malinaw naman, this is an atonement money to help the victims daw while they were fighting.
Bukod sa atonement money, nagpadala rin sila ng apology letter para sa mga comfort women. Hindi naman official statement yun ng Prime Minister at ng Cabinet eh. Kaya hindi maituturing na yun ang public apology. Paniwala ng mga biktima at ng kanilang mga taga-suporta, itinayo ng Japanese government ang Asian Women's Fund para hindi direktang akuin ang kanilang pananagutan sa mga comfort women. Doon sila nagtago sa ilalim ng foundation at saka yun ang nag-manage, yun ang nagbigay sa victims, yun ang nag-ano. Samantalang, ang hinihiling ng biktima is a direct. Dapat Japanese government, humingi ka ng paumanhin at direktang bigyan mo ng kompensasyon ng mga lola. Pwede naman kasi nilang idirekta yun eh. Yung government to government, di ba? Dapat ibigay with explicit recognition by the Japanese government na ito ay binibigyan nila dahil kinikilala nilang isang crime against humanity itong ginawa ng kanilang troops noong Second World War. Sa gitna ng umiinit na usapin tungkol sa Asian Women's Fund, na-dismiss ang kasong inihain sa Tokyo Court noong October 9, 1998. Kasi ang binigay na rason ng Japanese court noon the Japanese courts are not yet ready to implement the human rights. So, by November, nagsampa kami ulit sa Court of Appeals ng Japan. Appellate Court ang tawag nila. And by year 2000, bumaba yung hatol at na-dismiss din sa Court of Appeals. And then we decided to bring it sa Supreme Court. At sa Supreme Court, year 2003 at December 25 yun, pamaskong handog na, talong-talo kami. Isang class action suit ang isinampa ng mga biktima sa District Court ng Columbia, Washington, D.C. noong September 18, 2000. Pero tulad ng nangyari sa Tokyo, dinismiss din ang kaso ni Judge Kennedy noong October 4, 2001. The court allows that you can file a case for as long as the case is a violation against the human rights ng foreigner. Di wala sanang rason. Ang rason naman pala, at that time, ang Japanese emperor was given immunity. Di talo kami. Sa kabila ng kanyang edad na 79, maasa pa rin si Pilising na makakamit niya ang hustisya. Habang si Lola Rosa, binawian na ng buhay noong 1997 nang siya ay inatake sa puso. Pumanaw na hindi man lang nasilayan ng inaasam na katarungan. Sunod-sunod na kabiguan man ang dinana sa mga comfort women sa kasong isinampa nila laban sa gobyerno ng Japan. Katarungan ang kailangan! Tila may naaninag na pag-asa mga biktima ng ihain sa Kongreso ang House Resolution number 124 noong August 13, 2007. That we would like to know if the Japanese government would be willing to apologize after acknowledging the existence of comfort women and then provide compensation. Kung mapasa ito, ay isa itong pag-asa para sa ating mga lola kasi siyempre, kung manggagaling sa atin at hinihinging rin natin sa gobyerno ng Japan, may pag-asa pa rin. Makakapasa na raw sana ito sa second reading ng Kongreso. Pero noong April 10, 2008, ibinalik ito sa committee level ni Foreign Affairs Committee Chair, Representative Antonio Cuenco. Ang isang dahilan kung bakit ito ay ibinalik ay yung napakalakas na lobby, na pressure nanggagaling din sa Japanese government at nanggagaling din sa ibang sektor. Kaya binalik ito, kinwestiyon yung quorum. Samantalang sa ibang okasyon naman, hindi naman talaga kinu-question yung numero ng bumoboto. Sinikap namin kunin ang panig ni Congressman Cuenco pero hindi siya nagpaunlak ng interview sa Case Unclosed. Isa si Lola Pilising sa mga biktimang patuloy na naghihintay na maipasa ang resolusyon. Sa edad na 79, ginugugol niya ang kanyang panahon sa pagbisita sa Lola's House ng Lila, Pilipina para patuloy na ipaglaban ang kanilang karapatan. Ayun na nga, ang inaano namin na bakit ganun, di man lang kami iniintindi ng ating gobyerno. Nasa sa gobyerno na namin. What they need is now
aksyon ngayon na. Hindi pwedeng bukas na. Kasi, ang urgency talaga nandyan na nag-iedad na sila at humihina sila. So, kailan natin ididesisyon na kailangan matugunan natin ang kahilingan nila kung wala na sila? Sinikap namin kunin ang panig ng Malacanang tungkol sa mga comfort women, pero wala kaming makuhang sagot mula sa kanila. Ayon kay Atty. Kapulong, hindi raw nagtatapos sa korte ang kanilang laban. Mas mahalaga yung political aspect ng gawain dito eh. Komprehensibong paghahanap ng katarungan nito at pagbibigay ng leksyon. Ipakita kung gaano kasama ang naidudulot ng isang digmaan, kung ano ang dapat maging pananagutan ng aggressor na nag-commit ng crime against humanity. Tapos na naman ang aktibidad natin sa araw. Tulad ng kanilang edad, tila pinatanda na rin ang panahon ng pinaglalaban ng mga Pilipinong comfort women. Naway maging kasing sigasig nila ang mga kinauukulan sa pagbibigay ng suporta sa mga biktima. Nang sa wakas ay makamit nila ang mailap na hustisya. Hanggang sa susunod na Webes, ako naman Arnold Clavio, ang mga tanong ng kahapon, sisiya sa atin ngayon sa Case Unclosed. May isang awitin ng mga Filipino kung sa pera. Ang mga saksi ng mga buhay na talagang salita, talagang edad, ang ilan, taktak na katuluhan dito sa Pilipinas.